Okay, so tuloy tayo mga kapatid. When a church experiences real revival, it's expressed through evangelism, and when there is harvest of souls as a result of evangelism, there will be revival, harvest of souls, and a product of revival and vice versa. So revival and evangelism produce mutual reaction. Show me a revival church and I will show you an evangelistic church. To simply put, revival is for the church bringing back to life and that which is dying, while evangelism is for sinner bringing sinners back to God. So sabi nito mga kapatid na ang evangelism ay isa po ito sa mga tinatawag na ginagawa for soul winning. At masabi po natin mga kapatid na ang buhay po natin o ang panahon na po natin ngayon mga kapatid ay naririto na po tayo sa tinatawag na last days. At sinasabi rin po sa Joel chapter 2 mga kapatid, in the last days, I will pour out my spirit upon all flesh. So, nagpapahiwatig doon po mga kapatid na ang revival ay napapanahon na. Pero mga kapatid, kinakailangan din po natin na sa ating tinatawag na revival o sa tinatawag natin na soul winning o doon sa mga sinners mga kapatid na sila po ay balik sa Panginoon at magbalik loob sa Panginoon mga kapatid, ay kinakailangan po natin ng tinatawag na paghahanda. Even though mga kapatid, we are in the revival time, at alam ko po mga kapatid na ang soul winning ay naririyan mga kapatid, pero kinakailangan po natin na tayo mismo mga kapatid ay may handa. Bagamat kayo mga kapatid na kasama ko sa panahon ngayon, ay tinatawag po natin na kayo po ay bunga rin po ng evangelism, bunga rin po mga kapatid ng pagsisikap sa pag-share ng salita ng Panginoon. At alam ko, balang araw mga kapatid, kayo rin po ay gagamitin ng Diyos sa soul winning. At masabi rin po natin mga kapatid na kinakailangan naman din po na kayo ay maihanda. Gaya po ng paghahanda po sa amin. Hindi porke mga kapatid na sinasabi natin na kayo ay naririto na, ay hindi na kayo dadaan sa paghahanda. Kaya nga lagi ko sinasabi mga kapatid na kinakailangan din po natin na tayo rin po ay mag-mature bilang isang Kristiyano. Ang revival po naririto na mga kapatid. At biblical din na sinasabi doon mga kapatid na hinog na ang mga maaani at kinakailangan na po natin mag-ani. Pero sinasabi din doon mga kapatid na ipanalangin nyo sa inyong Panginoon na siya ay magpadala ng mga ani. So kailangan mga kapatid na tayo rin po ay maging handa sa obligasyon na iaatang po sa atin ng Panginoon. Ang ibig kong sabihin doon mga kapatid ay kinakailangan po na tayo ay maging mga ani. No? Kinakailangan din natin mga kapatid na tayo ay matuto kung paano mag-ani. Kahit sabihin natin mga kapatid na kayo ay naririto na at yung mga aanihin ay may hinog na, matitigas na mga kapatid.
Hindi ibig sabihin mga kapatid na kahit sino-sino lang ang mag-ani. Na kahit sino-sino na lang mga kapatid ang magpitas. Kinakailangan din mga kapatid na tayo na magpipitas o mag-aani ay may kasanayan sa pag-aani. Amen ba mga kapatid? Amen. So, hindi ibig sabihin mga kapatid na kayo ay kasama na at naririto na mga kapatid ay simple na lang ang magiging buhay at easy na lang ang pag-aani. Even though mga kapatid ang prayer o ang sinasabi doon mga kapatid na idalangin ninyo sa inyong Panginoon na siya ay magpadala ng mga ani. Kasama ninyo mag-aani. At alam ko mga kapatid, kayo po ay pinadala rin ng Diyos na magiging kasama namin sa pag-aani. Dahil we are living in the last days and we are living in the revival time. Pero hindi ibig sabihin mga kapatid na basta-basta na lang kayong sasabak sa pag-aani. Kinakailangan nyo rin mga kapatid na masanay, magkaroon ng practice, magkaroon ng pag-aaral kung paano mga kapatid ang tama pamamaraan ng pag-aani o ang pagsoul winning. Alam nyo kasi mga kapatid na ang pagsoul winning po ay hindi naman po siya kahirapan. Kung ikaw ay sanay at may karanasan at dumaan talaga sa tinatawag na discipleship training. Kasi po mga kapatid, ang soul winning, ang pag-aakay ng kaluluwa mga kapatid, ay isa po itong responsibilidad. Hindi po ibig sabihin mga kapatid na ikaw ay nag-invite, ikaw ay may Bible study, hanggang doon na lang yon. Hindi po ganon ang soul winning. Ang soul winning po mga kapatid, kung sino ang iyong na-invite, kung sino ang iyong Bible study, kung sino po ang iyong tinatawag na bunga sa pananampalataya, ay nagkakaroon ka po doon ng malaking responsibilidad. Na kinakailangan mo rin siyang idaan sa panalangin, kinakailangan mo rin siyang tinatawag na laging i-comfort at laging palalahanan, laging bisitahin mga kapatid. Hindi porket nadala mo na rito sa church, Bible study mo na, bahala na si pastor. Hindi po ganon ang soul winning mga kapatid. Ang soul winning po, at pag ikaw ay gustong magpagamit sa Diyos, at talagang ginagamit ka ng Diyos mga kapatid, ikaw po ay nagkakaroon na po ng responsibilidad doon sa kaluluwang iyong dala. At ang responsibilidad naman po ng pastor mga kapatid ay to guide every one of you to how to handle your soul winning. Ang iyong napagtagumpayang kaluluwa. Kaya hindi ibig sabihin mga kapatid na may napagtagumpayan ka ng kaluluwa, pastor, may 10 na ako. Mas magaling na ako sa'yo. Hindi naman po ganoon mga kapatid. Nandun pa rin po mga kapatid ang pagpapasakop nawa. Lagi niyong tatandaan mga kapatid, ang pastor po ay overseer po ninyo. Yan po ang aking calling. Diyan po ako natawag. Ako po ang mag-guide at titingin po sa inyo. At hindi ko po obligasyon lahat. Kasi kung obligasyon ko lahat mga kapatid, ay ewan ko na kung anong mangyayari. Pero sabihin ko sa inyo mga kapatid, kung papansinin po natin maigi, kung alam niyo po ang kwento ng The Good Samaritan, The Good Samaritan, mga kapatid, ay meron pong isang tao na naroon, mga kapatid, na siya po ay ninakawan at siya po, mga kapatid, ay binugbog at iniwang nakahandusay na halos patay. Na kung titignan natin, mga kapatid, na ang ibig sabihin po nito ay meron isang kaluluwa na lugmok na sa kahirapan, lugmok na sa bisyo, mga kapatid, at kinakailangan niya ng, o tinatawag natin na hindi na siya maka-alis doon sa kanyang nakadapaan.
In other words, mga kapatid, hindi na siya makatakas doon sa kanyang kasalanan. At kung titignan natin ang kwento doon, mga kapatid, sa parable na yon, ay meron dalawang dumaan, pero hindi nila pinansin at lumiis sila ng daan. Isang Pariseo at isang Levitiko. Pero nung nadaan si the Good Samaritan o yung Samaritano, mga kapatid, nung siya ay napadaan doon, mga kapatid, ano ang kanyang ginawa? Kanyang inakay yung tao na yon. In other words, in-invite, pinag-pray. Dahil sabi doon, mga kapatid, kanya itong ginamot ng lana. Ibig sabihin, mga kapatid, nandun yung pananalangin natin sa kaluluwa. Yun sa tao na prospect po natin na iligtas. O prospect po natin na isolwin. So habang prospect pa lang natin siya, mga kapatid, ipag-pray na po natin. Doon na po, mga kapatid, yung anointing ng Panginoon dadaan sa kanyang buhay. At ang sabi doon, mga kapatid, ito'y kanyang dinala o isinakay doon sa kanyang asno, mga kapatid, at dinala doon sa isang bahay pagamutan. Hello? So, saan yung bahay pagamutan na ito, mga kapatid? Lagi natin tatandaan po, mga kapatid, ang worship place po natin, ito po ay lugar para sa mga makasalanan. Hindi po ito lugar para sa mga banal. Hindi ito po lugar para sa mga matutuwid. Ang simbahan po, mga kapatid, ang ating tinatawag na worship place, ito po ay lugar na kung saan tayo ay magpapalakas at magpapagaling sa Panginoon. Dahil biblical says, mga kapatid, hindi pumarito ang anak ng tao o ang Panginoong Jesucristo para sa matutuwid at para sa mga galing. Pumunta siya rito, mga kapatid, para sa mga may sakit at nangangailangan, mga kapatid, ng kalunasan sa kanilang mga suliranin. So ang Panginoon ay pumarito para sa atin, mga makasalanan, mga kapatid. Kaya ang pintuan ay bukas para sa lahat dahil lahat naman po tayo ay makasalanan. Kaya yung the Good Samaritan, mga kapatid, nung kanyang dinala yung tinatawag natin na may sakit o yung binugbog o yung ninakawan ng tulisan, mga kapatid, anong ginawa? Nung kanyang nadala doon sa bahay pagamutan, mga kapatid, doon sa inn na sinasabi doon, siya po ay nagbigay ng paunang bayad. Hello? Ang paunang bayad doon, mga kapatid, ay yung tinatawag na kanyang dinala doon at ipinanalangin. Hello? In other words, mga kapatid, yung kanyang in-invite ay dinala niya rito at siya rin mismo ang nag-pray doon sa may pulpito, mga kapatid. Kaya kung kayo ay may invite, mga kapatid, dapat kayo rin po ang mag-anyaya sa kanya pag-altar calling. Hello? At pag-altar calling, mga kapatid, dapat ikaw ay isa sa mananalangin sa kanya. Dahil ikaw ang nakakakilala at alam mo kung ano ang kanyang pangangailangang espiritual dahil kayo nga po ay nagkakaroon ng magandang komunikasyon. Dahil invite mo nga siya, nagtitiwala siya sa'yo. Lagi mong tatandaan, mga kapatid, bakit mo siya na-invite, bakit ka nakapagdala ng bisita, mga kapatid, dahil yung dinala mo may tiwala sa'yo. Dahil hindi mo yan madadala kung wala yan tiwala sa'yo. Kaya kung nagtitiwala yan sa'yo, mga kapatid, ibig sabihin, marunong yan makinig at makikinig yan sa iyong panalangin. At pagkatapos doon, mga kapatid, ang sabi po ng banal na kasulatan sa The Good Samaritan ay kanyang kinausap yung may-ari ng bahay. At ang sinabi niya, iiwan ko muna ito at sabihin mo sa aking pagbabalik kung ilan ang aking kulang.
Ibig sabihin mga kapatid, hindi pa po doon nagtatapos ang kanyang responsibilidad. So, kaya sa ating mga soul winning, mga kapatid, sa ating mga soul winners, hindi porket nadala mo na rito sa church, hindi porket na ipag-pray mo na doon sa likod ng pulpito o sa harap ng pulpito, mga kapatid, sa ating altar calling, ay tapos na ang iyong responsibilidad sa Kanya. Hindi pa po. Ibig sabihin mga kapatid, kinakailangan mo pa rin siyang ipag-pray sa inyong tahanan. Pag uwi mo sa iyong bahay, Lord, si ganito, si so and so, ay nawa, lagi siyang magpatuloy, magpalakas sa spiritual. Yan po ang ating obligasyon mga kapatid. Sa ating mga souls winning, sa ating mga na-invite. Magkakaroon pa rin po tayo ng responsibilidad sa kanila. Hindi porket mga kapatid, sinasabi natin na naririto na sila. Kaya minsan mga kapatid, nagtataka na lang tayo, okay naman nung umpisa pero hindi na nagpapatuloy. Sa anong dahilan? Okay naman nung umpisa, hindi nagpapatuloy dahil wala na yung prayer natin sa kanila. At nagkakaroon na po tayo ng over self-confidence na sila ay magpapatuloy na. Dahil okay naman. Maganda naman nung umpisa. Pero may nakakaligtaan po tayo doon mga kapatid. Lagi mong tatandaan, siya po ay may sakit. Siya po ay binugbog. Siya po ay tinatawag natin na ninakawan ng tulisan. Ibig sabihin, siya po ay pinahirapan ni Satanas. Kaya kung hindi pa rin na, kung papabayaan na natin siya, para bagang isang magulang, nung nanganak, iniwan na doon sa lansangan. Di ba pangit naman tignan mga kapatid? Kaya, ang bunga natin sa ating pananampalataya ay kinakailangan pa rin po natin silang i-guide at alagaan. Yan po ang tunay na soul winning. Kaya nga, sinasabi ko kanina mga kapatid sa umpisa, na ang soul winning po o ang pag-harvest ay kinakailangan po nito na magkaroon ka muna na ang discipleship training. Paano yung pastor? Hindi pa ako dumadaan sa discipleship training, nandyan na yung invite ko. Meron na akong invite. Di mas maganda yon. Isama mo na rin siya sa discipleship training para sabay na kayo. Kaya lang, huwag mo yung paintulot na mas lalamang siya sa'yo. Di ba? Pero kung yun talaga ang calling, may calling din naman siya, maganda rin. Hanapin mo na lang kung saan ka magaling. Di ba? Kung sa pag-invite talaga ang yung talento, di mag-invite ka lang. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo mga kapatid na ang mga matured Christian, kusayang nagbubunga. Kaya ang way ng ating pagiging maturity mga kapatid, wala pong iba kundi sa pamamagitan po ng discipleship training. Inumpisahan na po namin ito noon, mga kapatid, yung discipleship training po namin noong pandemic. At nagiging maganda naman ang bunga. Kaso lang mga kapatid, yung mga kasama natin noon ay hindi naman natin kapatiran talaga. Kasi nga pandemic, hindi sila makapunta doon sa kanilang church, kaya nakisilong sila sa atin noon. At the same time na mga kapatid, hindi naman dito sa lugar na ito mga kapatid ang sinait yung place namin noon, kundi doon sa Kabugaw mga kapatid, doon sa bahay. Kaya yung mga kasama namin doon mga kapatid, hindi talaga mga kapatiran. Pero nag-undergo sila na ang discipleship training. Kumbaga parang pinag-practicean ko sila mga kapatid. At nakita ko na magandang resulta ng discipleship training mga kapatid. Kaya hopefully may balik natin yan dito. Dahil sa nakapag-training na ako doon mga kapatid kung paano talaga ang way ng discipleship training, pagtitrain mga kapatid, ay hindi na ako gaano hirap mga pa ngayon dahil nga nagawa ko na. So gagawin ulit natin yan dito mga kapatid. Actually mga kapatid ay ang una talaga na ginawa ko yon doon sa tipong mga kapatid sinait.
Before pandemic, yung mga ginawa na po namin yung discipleship. Tapos nung pandemic, dahil nga sa kainitan mga kapatid sa pagtuturo ng discipleship, ginawa ulit namin doon at hindi na mga kapatid ang naturuan. Kaya ngayon mga kapatid, ibabalik po yan natin dito na. Napapanahon na po mga kapatid. At gusto ko lang i-share sa inyo mga kapatid bago tayo dediretso rito sa The Proofs of the Global Harvest. Alam niyo po mga kapatid, meron akong panaginip nung nakaraang gabi na talagang napagising ako mga kapatid. At ngayon, kaninang umaga, ay ipinakita sa akin ng Panginoon kung anong ibig sabihin ng aking panaginip. At ang aking panaginip, mga kapatid, ay tumutukoy po sa inyong lahat. Mabigat isipin mga kapatid na nagkakaroon po tayo o tinatawag doon mga na tayo po ay maligaya sa ganitong sitwasyon natin. Alam ko po mga kapatid na sa aking panaginip na yon ay lahat po kayo ay umaasa po sa akin. Lalong-lalo na sa inyong mga kaligtasan mga kapatid. Na kayo po ay aking gagabayan at tuturuan mga kapatid sa lahat ng aking makakaya. Pero sabihin ko po sa inyo mga kapatid, tao rin po ako at may limitasyon. Hindi po sa lahat ng oras ay mababantayan ko po kayong lahat. Lalong-lalo na po sa akin, may pamilya po ako. Kaya hiling ko o kaya panalangin ko sa Panginoon mga kapatid na nawa tayong lahat ay madali pong mag-matured. Dahil sa aking panaginip mga kapatid, habang tayo po ay nasisiyahan, ay bigla pong nagkaroon ng sakuna. At ang sakuna na yun mga kapatid ay bigla po akong mamimili kung ano ang aking gagawin. At ang sabi ko mga kapatid, kayong lahat po ay mahalaga sa akin. Kaya wag na wang dumating ang panahon na ako po ay mamimili kung sino po sa inyo ang aking pipiliin. Dahil pagdating ng sakuna na yun mga kapatid, ay hindi ko po naligtas ang lahat. Hanggang sa bigla na lang po akong nagising sa pagpupursige na lahat po ay aking mailigtas. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo mga kapatid, tao lang po ako, may kahinaan, at wala rin po akong kakayanan na kayong lahat ay aking iligtas. Dahil nga, individual salvation po tayo. Kaya nais ko pong ipaunawa sa inyong lahat mga kapatid, huwag nawang darating ang panahon na ako po ay mamimili. At nawa mga kapatid, lahat po tayo ay magkaroon po ng training. Dahil kung darating ang panahon mga kapatid na kayong lahat ay magkakaroon po ng sarili-sariling mga Bible study mga kapatid, hindi naman po pwede mga kapatid na si ganito ang pupuntahan ko. Mas maganda rin po mga kapatid na kayong lahat ay magkakaroon po ng sariling idea at kakayanan. At lagi ko pong sinasabi, simula nung una pa mga kapatid, na ang gawain po ng Panginoon sa lugar na ito ay hindi po one-man leader. Hello? Hindi po tayo one-man leader dito mga kapatid. Kaya po gusto kong magkaroon po tayo ng mga karagdagang leader sa local church po natin. Kaya inahanda ko na po kayo, malayo pa ang election na sinasabi ko mga kapatid, inahanda ko na po kayo. At mayroon na po akong nakikita na mga lugar na dapat ninyong kalagyan. Pero, bago po yun mga kapatid, dapat mag-undergo na po tayo sa discipleship training.
higit lalo na sa mga council natin ngayon, na every head of the family, mga kapatid, ay kayo po ang katuwang ko sa pagdesisyon. So hopefully mga kapatid, pagdating ng araw na yan, ay handa po tayong lahat. Amen ba? Amen. Praise God. So, tuloy tayo din sa ating topic mga kapatid, na sinasabi rito, the proofs of the global harvest is strengthening by the present mission accomplished such as. Sabi nito mga kapatid, more people are being converted in our generation than before. There are 85,000 people who accept the Lord daily. Today, about 2.3 billion of the world population are Christian, or 34.2% of the world population. So, ganyan na po mga kapatid ang tinatawag natin na global na soul winning mga kapatid. So, sa buong mundo po, ay meron na pong 34.2% ang nasosoul win na. So, ang mga nagamit po rito mga kapatid na soul winning leader, ay sila po yung mga nag-undergo ng kanilang mga training sa local church po nila. So, kung gusto nyo po mga kapatid na tayo po ay lumago rin sa ating bilang mga kapatid, kinakailangan nyo po mag-undergo sa ating discipleship training. So, mamaya mga kapatid, pagkatapos po ng ating service, ay pag-uusapan po natin yan patungkol dyan sa tinatawag natin na discipleship training mga kapatid. Tayo po ay magkakaroon na po ng discipleship training. So, gagawin na rin po natin yan mga kapatid pagpasok ng buwan ng August. Total, nasa katapusan na po tayo ng July. Sabi nito mga kapatid, the Pentecostals grow at 19 million people every year. They are the fastest growing branch of Christianity, surpassing Catholicism and Protestantism. Yan. So, mabilis na po nag-grow ang Pentecostal mga kapatid. The Pentecostal believers mga kapatid ay mabilis ang kanilang pag-grow. Dito lang nga po sa ating barangay, ilan ang Pentecostal dito mga kapatid? Di ba? Ang Pentecostal faith mga kapatid, yung tinatawag nila na Pentecolagtit. Di ba? Bilis mag-grow mga kapatid ang Pentecostal. Pero iba naman din po tayo. Although Pentecostal din tayo mga kapatid, pero ang sinasabi kasi dito mga kapatid, kahit anong Pentecost ang tinutukoy dito, lahat ng klase ng Pentecost mga kapatid ay ang bilis mag-grow. At may sari-sari silang mga kapatid ng mga training program. Meron tinatawag doon na Meron tinatawag doon na D12 program. Meron din tinatawag na G12 program. At meron din tinatawag na AD12 program. So, yan po ang mga ginagamit nilang mga programa sa bawat lugar, mga kapatid, o bawat Pentecostalism. So, tayo mga kapatid, handa na po ba tayo sa ating pag-grow? Hello? Diyan pa ba kayo mga kapatid? So, sa ating sabi rito mga kapatid, the largest apostolic Pentecostal was born in September 1945. It is the result of the merge of Pentecostal Church Incorporated and Pentecostal Assemblies of Jesus Christ at present in His work in 212 countries. So, ang pinakamalaking Pentecostal mga kapatid o Apostolic Pentecostal na ipinanganak noong
1945 mga kapatid, na pinagsama ang Pentecostal Church Incorporated and Pentecostal Assemblies of Jesus Christ, ay meron na po siyang 212 countries na na-establish mga kapatid, including Philippines. At sabi dito, with a global membership of less than 5 million. And guess what its name? Sabi dito, you're right. It's the United Pentecostal Church International. So, ang United Pentecostal Church po mga kapatid ay isa po sa tinatawag natin na leading. Kung tinatawag po sa grow of membership mga kapatid sa buong mundo. Dahil meron na po tayong 212 countries na conquered. O tinatawag natin na may mga churches. Sa Pilipinas lang po mga kapatid ay hindi po sa pagmamayabang, tayo po ang pinakamarami. Tayo po. Kung tinatawag natin sa 100% regular attendance. Minsan akala natin mas marami ang iba mga kapatid. Hello? Minsan akala natin mas marami sila. Yun pala hindi po. Kasi karamihan doon mga kapatid palubog palitaw. Kagaya nga po ng sinasabi ko mga kapatid, kailan lang po tayo nag-umpisa rito? Kailan lang po? Kung dito sa barangay na ito mga kapatid, ay 1 taon pa lang po tayo. At nag-umpisa po ako rito sa Sinait. Nagka-license po ako mga kapatid 2019. At sa year ng 2019 na yun mga kapatid, maabot po kami ng 30 kaagad. Yun nga lang mga kapatid, dinaanan tayo ng pandemic noong 2020, 2021 at 2022 at doon po namulat ang aking isip mga kapatid na hindi pala basehan ang pagpaparami kaagad. Kasi yung pagpaparami madali lang eh. Lalong-lalo na kung masipag ka talaga sa paghatid sundo mga kapatid. Madali lang, paparami. Pero yung pagpapanatili mga kapatid, diyan po talaga nagkakaroon ng matinding bakbakan. Kaya kinakailangan po talaga natin mga kapatid na mag-undergo sa discipleship mga kapatid. Si Brother Jonathan mga kapatid, dumaan po yan sa discipleship. At hindi ko lang alam mga kapatid kung nagpapatuloy pa siya doon sa discipleship niya. Yung iniwan kong assignment sa kanila mga kapatid na Bible reading. At hindi lang po sila Bible reading noon mga kapatid. Kada chapter na mababasa nila, ay gagawan po nila yan ng tinatawag na soft scripture. At sa chapter na yan, kung anong kanilang naobserbahan, ilalagay nila yung verse doon. Pagkatapos mga kapatid, ilalagay nila yung pagkakaunawa nila, yung application. At dun sa pinakahuli mga kapatid ay ang prayer. Magsusulat din sila ng patungkol sa prayer sa kanilang topiko. Yan po ang kanilang dinaanan sa akin mga kapatid na undergo discipleship mga kapatid. At laking pasalamat ko sa Panginoon mga kapatid, siya na po ang natitira. Siya ang natira sa kanila doon mga kapatid sa Tepeng. So hopefully mga kapatid, kagaya nga ng nangyari sa ating Panginoong Jesucristo mga kapatid, 10 ang kanyang pinagaling, iisa ang bumalik. Pero dito mga kapatid, praying mga kapatid na magpatuloy po tayo at magpa-undergo sa discipleship training. At doon naman po sa bahay namin sa Kabugo mga kapatid, ang dumaan po roon ng discipleship training. Diyan po si Laika, Mika, Kaldong, Sister Shaina mga kapatid, Sister Clarice. Yan po sila po ang mga nag-undergo din po ng discipleship. Kaya masipag po yung mga yan sa pagpo-post ng kanilang mga verses. At maging si Brother Soriel mga sumasabay naman din po sa amin noon, kaso sa group chat lang. But hopefully mga kapatid, kagaya nga na sinasabi ko,
magkaroon nawa tayo ng discipleship training dito at nawa ay maging committed po kayong lahat. Amen ba? So, palakpakan natin ang Panginoon mga kapatid. Kagaya po rito sa sinasabi po ni Dr. James Garlo, mga kapatid, siya po ang kuwan nito mga kapatid. Siya po ang gumawa ng report na ito. Si Dr. James Garlo, mga kapatid, siya po ang gumawa ng report na leading po ang United Pentecostal Church sa lahat ng mga Pentecostal. Kung babasihan lang po natin doon sa bilang mga kapatid. Kaya tama po, isa po kayo sa bunga ng soul winning o harvesting sa taon ito mga kapatid o sa tinatawag natin na Pentecostalism. So, palakpakan po natin ang Panginoon mga kapatid. Bago tayo magtapos, meron po ba kayong katanungan patungkol dito sa ating pinag-aralan mga kapatid? At kung wala po kayong katanungan mga kapatid,